palabas. Ay, ito na. Ito na pala yun. Ito na. Nandito kami ngayon sa One Uptown at dahil dyan kasama natin si Bobby. Trivia lang, sobrang hilig ko sa mga kilawin. Kaya kumakain talaga ng mga raw fish. Chan! Ikaw muna. Okay. How's it? Anghang? May anghang. Isa to sa mga masasarap na main course nila. This is arrachera. Grilled steak siya. Okay. Cheers. Hey everyone, it's me Jai and welcome back to another video. For today, gagawa tayo ng isang review sa na-awardan ng Michelin Babe Gourmand dito sa BGC. Actually, dapat pupunta kami kanina ng Opus kasi may itatry kami bagong pagkain. Pero right now, naghanap kami ng mas malapit-lapit dahil pa-close na yung store doon. Sakto, dito din kami naman magsistay sa Uptown. So, nandito kami ngayon sa One Uptown Residences at dito namin itatry yung restaurant na nagngangalang Los Tacos. Yes! At dahil dyan, kasama natin si Bobby, my videographer and my companion and my date for tonight. Yes. And as you can see, we are wearing long sleeves kasi medyo umuulan kanina, simula pa kanina at medyo malamig-lamig pero pinagpapawisan. Pero ayan, let's go. I'm so excited. Isang beses pa lang kami kumakain ni Jello kanina. Parang mga pansit pa lang yung natatry namin. So now, Bobby and I are going to go to Los Tacos. Let's go! At ang mabuti dito ay meron kaming mic. Kaya kahit hindi namin masyadong lakasan na aming mga boses. Kasi feeling ko bawal din mag-ingay din, Bob. Tayo pwede mag... So nagpa-reserve pala kami ng 10:30 p.m. upper ground level. Saan kaya? Ay, ito na pala ba? Ay, ito na. Ito na pala yun. Ito na. Kaya pa ba? Alam ko open pa naman. Ngayon, nandito na tayo sa loob ng Los Tacos at hindi namin in-expect na katabi lang pala talaga siya mismo. Katabi mo lang talaga. Ito yung One Uptown Residences. Ito na yung Los Tacos. Okay, so we have the dinner menu. Dahil nga mag-aalas 11 na. So meron silang mga options dito na sobrang mura lang. Pinakamahal lang nila is 1.6. Kaya siya, Michelin Babe Gourmand. Kasi hindi siya mahal. Budget friendly lang. Budget friendly pero masarap. Well, part pa rin siya ng Michelin. Pero ibang type lang ng award. Yeah. Meron silang esquites. Bakit yung esquites? Ang ano eh. Quites. Sige, gusto mo, try natin yun. Anchovy crema. Grilled corn siya. Uy, parang ang sarap. Di ba Parang gusto mo masarap yung mga na. grilled corn? Ano yung manchego? Hindi ko din alam, Bob eh. Malalaman natin yan dahil nga first time lang natin to. Tanong nga natin, ano po yung mga bestseller po ninyo for dinner? Sige po. Okay, we'll get that. One esquites, one ceviche, and then for the tacos, we'll get the al pastor and the pescado. One rosita po. I'll try the pisco sour. Okay, so pagpasok dito, ang vibe is parang cozy na luxury. Ganun yung feels niya. Actually, mukha siyang speakeasy sa gabi. And for weekends ata, hanggang 12 midnight tong Los Tacos. Pero usually, 10 p.m. lang siya. Ang swerte natin, tayo lang tao ngayon. Kaya nga, grabe yung reservation natin. Tingnan nyo. So, yan yung Uptown Mall na. Ito lang siya, guys. And ito na yung Harlan and Holden kapihan. So, after nyo dito, pwede na kayo magkape. So, magkakape tayo mamaya. Ah, sige. G. Sige. K. Tapos, dito tayo lumabas. Ito yung parking namin sa Uptown Ritz. So, yan yung place. Tapos dito lang tayo sa side na to. Yan, tingnan mo ang floor. It's giving home. Para siyang industrial type of a restaurant. Dahil ganyan yung ceiling niya. Pero at the same time, very tropical vibes. Ang arte natin, dami natin pinagsasabi. Alam mo naman talaga, hindi po kami expert. Base lang yan sa aming nararamdaman sa mga oras na to, sa experiences so far. And okay naman. Okay guys, dumating na ang aming order. But first, let me take a selfie. Kaya nga akala ko para siyang binatog. Oo! Para siyang binatog. Kasi, ito, coconut something, tapos Sabi? corn. Yung Di ba? Yung grilled corn. Binatog naman corn yun eh. Yeah, okay. So this is esquites. Mainit siya oh. Sa ilalim. Ang bango, Bobby.
Amoy cheese. Meron siya daw cheese on top. May binatog nga. May binatog doon. Tapos parang may spicy na konti. Mas masarap daw siya kung imimix. And then this one is ceviche or ceviche. So basically, it's like a kilawin. And kailangan mo rin daw siya ihalo. So I'll mix this one. And can you make Pakita that? mo to. Ito, tortilla. Pwede siyang ilagay itong ceviche dito. And pwede mo rin siyang kainin alone lang. And bagong luto siya eh. So, meron siyang nakalagay na nasa top na parang shaved ice daw. Shaved ice? Shaved ice yan, nakikita mong violet. So, meron siyang mga nakamix na mga sour spices. Taste it! By the way, trivia lang, sobrang hilig ko sa mga kilawin. Kaya kumakain talaga ng mga raw fish. Lalo na pag yung gawa ni Papa na medyo babad na sa suka. Malamig. Ano kaya isda to? Titikman ko rin. Bakit di mo siya magustuhan na? Hindi ko siya magustuhan. Pero Willing syempre, to try. nandito ka na rin naman. So, Try ko first. appetizer lang nila to, guys. Parang sa umpisa, medyo weird siya. Malalasa mo yung mga lime, then yung mga fruity flavor niya. Yes. Pero after matitikman mo yung fish, sarap ng fish. Sarap ng fish, no? Ang lambot. Okay, so nag-order din kami ng cocktail. We have Rosita and Pisco sour. Pisco Sour. Now let's try it with the tortilla. Ay. Oo nga pala, sobra. Natuwa masyado sa ano. Try it with the tortilla. You bite. Aha. Masarap lang to kahit ganito. Kaya siya pinagmi-mix together. Siguro. Diba? For me, it's a yes. Sarap. Sarap ng tortilla. Parang Galing. masang chicken. Yung tortilla ang nagbabalance ng flavor niya. Baka yun ate sinabi ni Sir. Ano Kanina neutralize? Guys, sobrang na-amaze ako sa itsura ng mga pagkain namin ngayon. Dumating na yung dalawa naming order na parang tacos. Lalagay na lang namin yung pangalan dyan sa taas. Chan! Sorry guys, hindi lang masyadong maliwanag yung mga nangyayari ngayon dahil madilim dito sa restaurant at also gabi na din. Kay Bobby, pwede ikaw maghalo nito? So? Yeah. So guys, this is a grilled corn. Okay, try. Ikaw muna. Okay. Medyo hindi ko maintindihan yung lasa niya, Bob. Meron siyang mapait. Kasi siguro dahil grilled nga yung corn. May alat. May maanghang na konti. Wait lang, isa pa. Siguro yung alat na yun galing siya sa cheese. Yeah. Pero mas nanunuot yung alat. Kapag kaun ng kagat. Kung ikaw mahilig ka sa parang mga Pinoy foods, mabibigla ka sa una. Yung lasa niya is hindi usual. Oo nga eh. Di ko alam pero para siyang, ayan, kita niyo ba yan? Pero parang patagal ng patagal, sumasarap siya. Yeah, nag-grow siya sa'yo. I like it. As a corn lover. Actually, favorite niyang corn lagi. Pag kumakain kami sa isang fast food restaurant, hindi nawawala yung corn sa pagkain niya. Okay guys, so yung mga presyo naman ng mga kakainin namin dito ay ilalagay naman namin dyan. Para alam niyo kung magkano yung magagastos namin sa aming meal. Let's try this. Ang daming sahog. Wow! How's it?
Anghang? May anghang. But, Anghang nga siya. sarap yung flavor. Tsaka meron siyang matamis. Siguro tatanggalin ko lang to. So it's not for me. Hanggang mo dito. Sarap ba? Parang dito pa lang, mabubusog ka na, no? Kamusta? Ayos lang. Sarap ka. Sarap nga. Ano yung matamis? Mango? Baka. Dito yun eh. Sarap ng pagkaanghang niya, sobra. I'm loving it. Sarap. And now, you might wanna try the other taco that we ordered. Lemon, lime pala to, lime. Now we try. Now we try, and try until July. Try. Cheers. Cheers. Huh? Huh? It's giving kabusugan. Merong di sinasabi ng crispy on the outside, but soft on the inside. Sarap ng fish. Grabe, thank you, Lord. Alam mo ba, first time ko lang makapunta sa isang Michelin na restaurant. Ako din. Ito lang. I'm Hello? glad that I have tried it with you. Sarap. Thank you, Lord. Ingay ba? Ano ba naman to commoner na to? Beans Lapsol. Mas lupa. Grabe ka sa akin, ah. Ako? Ikaw. Kung sabi ko ba ikaw? Sabi ko tayong dalawa. Naangkin mo eh ha? Dalawa tayo dun eh. Okay, so while ayan, inubos niya na. Akala ko hindi niya ubusin. Okay, so for our last meal, isa to sa mga masasarap na main course nila. This is arrachera. Grilled steak siya. As you can see, good for two. Pero parang feeling ko kung nauna ka nang kumain ng tacos, parang konti na lang. Isa na lang titikman mo. Since we are now here, medium rare. Steak. Okay. Cheers. You like it? Huh? Baka Bob. Hmm? Parang siyang buttery. I'll try it with the tortilla. Ito si tortilla. Hindi kasi pwedeng hiro kainin na ganyan. Bobby, akala ko mabubusog na ako. Pero nung natikman ko siya, Bob, ang sarap pala. Meron pa siyang buttered sauce. I And like it. Oh. sobrang soft Lambot? ng pagkakaluto niya. Saka parang, Mahilig Yes. ako sa steak, guys. And marami akong gustong tinatry ng mga steak hook. Pero isa to sa pinaka masarap. isa rin sa mga pinaka-unique ang lasa. Yes. At meron silang pechay. Nak ng pechay. Kare-kare vibes. Parang hindi siya masyado luto. Half cook lang yung mga gulay. Right. Ay, mali yata. Ba't parang tuyusa? Troy tuyo? Bagay siya. For me ah. Di kasi ako sanay siguro may ibang hinahalo pag nagsisteak ako, Bob. That's why. Pero nire-recommend nila eh. If you wanna explore siguro. Babalikan namin ulit kayo pag nakaalis na kami dito, nabayaran na namin, na-settle na namin lahat. At saka kami magbibigay ng aming reviews para din mas magandang ilaw, di ba? Okay, we'll see you guys later. We are back dito sa aming pinagsistayan. And sinabi ko nga kanina na ngayon kami magsasabi ng mga nagustuhan namin na food. And kung marireco ba namin sila sa inyo. Lahat ng mga in-order namin is parang recommendation din nung server kanina. So, tinikman din namin. And for the appetizers, ang in-order namin ay esquites and salvache. Ano ba naman yun? Basta kung ano man siya, nakikita niyo naman nga nakalagay dyan. So for me, mas bet ko yung salvache. Yung kikilawin? Ceviche, oo. Bakit mo siya bet? Kasi siguro mas sanay ako kumain ng mga ganun. Swordfish pala siya. Swordfish. Tapos kasi mahilig nga ako kumain ng mga raw kasi yung papa ko laging gumagawa ng Kilawin. mga ganun. Tsaka may vinegar siya. So mas pasok siya sa panlasa ko. Oo nga. Ako naman, mas nagustuhan ko yung esquites. Oh, Kasi mahilig ako sa corn.
At least balance lang. Parang medyo sunog kasi sa panlasa ko yung corn kasi nga grilled siya. Weird siya, no? Oo. Grilled sabi ko. Hindi, weird din. Grilled siya. So parang hindi ako sanay ng ganun yung lasa. Kasi usually, yung mga binibenta sa mga lako-lako na Matamis, oo, tas may steamed. butter lang lalagyan. Tsaka yung parang sugar na orange ba yun? Yeah. So yun. And then sa tacos, meron kaming in order na al pastor at pescado. So for me, my gosh, parang ang hirap pumili. You want me to pick first? Sige. Mas gusto ko yung tacos de pescado. Ay, yung fish yung Ang sarap pangalawa. ng fish. No joke, ang sarap ng fish. Siguro kaya hindi ka makapag-decide, Bob, kasi yung tacos al pastor, may anghang siya. Mahilig ka sa maanghang eh. Oo, meron siyang anghang na meron pa siyang sauce na nilagay doon na hindi ko alam kung ano yung lasa niya. Pero ang sarap niya talaga. Yung orange na sauce. Oo ata, oo. Parang staple yun sa mga Mexican food na may ganun. Sige, sa akin na lang yung al pastor. Pero hindi naman natin kailangan pumili. Hindi naman natin kailangan pumili sa totoong buhay. Ano lang siya, talagang nagustuhan ko siya yung dalawa kasi iba yung lasa niya. Yes. Bago siya sa panlasa ko, not your typical soft tacos. Hindi siya tinipid yung mga ingredients niya. Sobrang sarap niya talaga. As in, tapos yung pescado naman, yung beer Beer battered, fish. Malaki siya, hindi siya tipid. Ang laki ng portion niya. At saka yung lasa ng fish, para siyang papunta ng chicken. I mean, yung texture niya parang chicken sa kapal niya. Ang laki. Parang kasi siyang fish fillet eh. Yes. Ganun yung atake niya eh. Diba? So masarap siya, masarap yung pagkakaluto at mabigsang yung serving. Dahil nga kami lang din naman yun nandun kanina. Pero usually daw, yung restaurant na yun is parang casual. Tambayan siya ng mga siguro nagde-date, Oo, gusto oo, tambayan. Kasi nga, ganda ng ambience eh. Parang sumakto lang din talaga. Kanina daw, siguro mga around 8 or 9 siguro yun. Maraming tao, pero pagdating sa amin, sakto yung reservation ng table. Kami lang nandun. Ang main course namin ay isa lang naman. Arachera yung tawag. Arachera. Steak. Oh my goodness. One of the best Steak steaks na that natikman. I've ever tasted. Pero hindi siya yung usual steak na parang may sauce na parang mushroomy sauce. Iba yung atawa niya. Parang, hindi ko ma-explain eh. Pero parang may malalasahan ka. Medyo may pagka-sweet, tangy, and may ayan. Ewan ko kung ako lang. Ang nalalasa ko parang medyo may nutty flavor. O baka dahil sa grilled siya. Baka. Pero ang steak ba usually ginigrill or fina-fry? Grill din ba tawag sa normal na steak na ginagawa? Oo nga, no? Usually, feeling ko bawi yung grill talaga. Or ibang klase ng griller lang yung ginamit nila para dito sa arachera na to. Pero minsan nasa flat din siya Yun nga, niluluto yung parang lutuan ng ng Angel's Burger. Oo, parang gano'n. Oo. Diba? Totoo naman. So parang nakaka-amaze kasi meron siyang texture na kapag ka nasa mouth mo na siya, it really melts in your mouth, not in your hand. Pero yun siya, parang siyang may texture na masarap na bigla na lang siya matutunaw eh. Diba? Hindi mo na siya kailangan nguyain ng bonggang-bongga. Tapos mahilig kasi kami sa medium rare. So yun yung in-order namin palagi sa steak. Soft siya, tas hindi siya mahirap nguyain. Yes. At masarap talaga yung mga, kung ano mang nilagay nila doon. Meron din sila pang sauce na parang, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Tapos yung tortilla, yun yung nagustuhan niya sa steak. Pinapatry ko sa'yo, hindi mo talaga magustuhan eh. Mapait yung so, Hindi siya mapait, Bob. Uy, bakit kaya ganun yung panlasa ko? Baka kasi ano na yung kinain mo, halo-halo Kaya nga na. Pero masarap yung fried na tortilla doon sa Masarap diba? yung fried na Sa tortilla. Vichy. Yes. Ako naman, nagustuhan ko yung kasi siniserve din yung steak nila minsan with tortilla. Kasi nga daw, pwede mo siyang kainin ng gano'n. Optional siya. Ako, masarap na yung steak itself. Pero pag sinama mo siya sa tortilla, nani-neutralize niya yung sobrang lasa nung Tapos nadadagdagan yung texture ng pagkain kapag so ang sarap. Yun nga, sabi ko na rin ata kanina, ako kasi siguro hindi lang talaga ako sanay kumain ng may iba. Pag nagsisteak ka, hindi rin ako nagra-rice eh. Wala ko ibang hinahalo. Yun lang talaga, steak alone lang ang kinakain ko. Ngayon ko lang na-try na kumain ng steak na may May gano'n. tortilla. Kaya lang, sisubo ko lang naman ako eh. Pero yun nga, sinabi namin kanina na kung nag-crave kayo ng steak na affordable, good for two na siya, masarap siya and feeling ko hindi kayo mabibigo kung kakain kayo doon. Sa ano siya, Bob? Kano? 1.6. Siguro kaya siya na-awardan as Michelin Bib Gourmand. Wow. Kasi nga,
compared siguro sa ibang mga Michelin na restaurant, Michelin star, siguro mas mahal talaga. Expensive yung mga binabayad. So, ang total ng aming kinain ay 4,836. Siguro for Michelin Bib Gourmand approved. Parang okay na siya for me. Kasi hindi mo naman din siya kakainin palagi. Once in a while lang naman. At least Sa mga makakatikim special ka, diba? occasions. Nyari may kayo, anniversary, gusto nyo. Or kung ano kayo, apo kayo ni Henry C. Kung afford nyo naman, di ba? Pwede nyo araw-arawin. Pero kasi kami, for someone like us, syempre ano lang siya, special occasions lang siya. Yes. Though walang special occasion, talagang na-curious lang din kami. Kaya namin siya vinidyohan, nag-vlog kami. Kasi first Michelin namin to na restaurant. Yes. So excited ako for our next Ano bang, try. ano bang meron sa mga Michelin? Anong differences at bakit siya na-awardan ng Michelin. Yes. So yeah, that is it for this vlog. I hope you enjoyed our food trip. See you again on our next vlog. Bye! Bye! Baby, 처음이 나오기 전 매일 같은 시간 속에 나의 자리